Ang ating kwento ay ang kwento ng isang F-rank hunter na tinanggal sa guild dahil isa ito sa pinakamahina na hunter. Pero naging napakalakas na hunter pagkatapos aksidenteng makapasok sa isang virtual reality simulator game. Nagsimula ang ating kwento kung saan ang ating bida ay may pasan-pasan na isang mabigat na bagay sa kanyang likod papunta sa kanyang inuupahang kwarto na nasa 4th floor. Pagkarating niya sa kanyang kwarto at agad niya itong inilagay sa may gilid. Pagkalagay niya nito ay tinawag ito ng basura ng kanyang kasama sa kwarto. Sinagot ito ng ating bida nang hindi mo pa nga ito nakita ng maayos. At ipinakilala na dito ang ating bida si Jin Taekyang 27 taon, ang trabaho ay hunter na F-rank. At ipinakilala din ng kasama nito sa kwarto na si Song Jinho 30 taon, nagre-retake ng exam sa isang university ng 7 taon. Na nagsabi sa ating bida na sa tingin ko di mo naiintindihan. Na ang basura ay basura di na dapat ito kuhain sa basurahan para malaman kung ang nandoon ba ay basura. Alam mo naman kung ano ang basura na parang inaasar ang ating bida na si Taekyang. At napasabi na lang ang ating bida ng pero kailangan ko ng pera. At sinabihan ito ni Jinho nang huminto ka na. Di na natin kailangang pagkonsensyahin ang isa't isa para sa ating pagkakaibigan. At naglabas ng madilim ng aura ang ating bida na parang sinapian habang binibigkas ang pangalan ni Jinho. Napasabi na lang si Jinho ng Taekyang, habang takot na takot sa aura ng ating bida. At napasabi ng kalma ka lang at alalahanin mo ang batas ng mga Oken. Lalo na ang Article 1, line 12, na nagsasabing di dapat manakit ng normal na sibilyan ng isang awikan. At napahinto ito dahil sinagot ito ni Taekyang nang dahil sinabi mo yan, ang F-rank hunter na tulad ko ay hindi mae-konsiderang awikan. Napasagot na lang si Jinho ng sinabi ko ba yon? At napabuntong hininga na lang ang ating bida at napasabi na lang ng kahit ano pa yan. Sinagot agad ito ni Jinho ng tama ang ginawa mo sabay kumpas ang mga kamay na parang inaasar ang ating bida. At dagdag pa nito alam kong mahirap para sa'yo, pero malalaman ng guild mo na nanakit ka ng isang civilian siguradong matatanggal ka ng wala sa oras, at napabuntong hininga. Sinagot naman ito ng ating bida nang tinanggal na ako. Na lang si Jinho. At sinagot ito ni Taekyang sa pagpasok ko sa trabaho ngayong araw ay sinabihan ako ng team leader na nagpapasalamat daw siya sa lahat ng nagawa ko. At dagdag pa ni Taekyang na naging hunter ako. Dahil ang namayapa kong ama ay isa ding hunter. At kahit kulang ako sa talent at low rank. F-rank hunter lang ako ay proud parent ako sa sipag at tiyaga ko at dahil doon nabayaran ko ang medical bill ng nanay ko at nasusuportahan ko din ang nakakabatang kapatid ko na babae. Pero ngayon, sa palagay ko lahat ng pinaghirapan sa loob ng 7 taon ay parang baliwala lang sa guild. Sumagot lang ng si Jinho. At sinabihan ito ng ating bida ng at dahil doon magsosorry ka sa mga sinabi mo diba? Sinagot lang ito ni Jinho ng kunti lang. Nilapitan nito ni Taekyang at nilagay ang mga kamay sa mga balikat nito. At sinabi ni Taekyang kaya lilibrehin mo ko ng maiinom. Kasi ganyan ang ginagawa ng magkaibigan sa ganitong pangyayari diba? Napasabi na lang si Jinho ng napakawalang hiya mo, sinasabi mo yan pero kahit isang beses di mo ko tinatrato na kaibigan kahit isang beses man lang. Sinagot agad ito ni Taekyang na maglalasing tayo ngayong gabi diba? Napasagot na lang si Jinho ng oo na wala na akong magawa, maglalasing tayo na para bang wala ng bukas. Sa kabilang dako ay ipinakita na noong January 1, 2015, ang sangkatauhan ay hindi binati ng mainit at maliwanag na New Year. Kundi ang bumati sa sangkatauhan ay isang gate, isang portal na kumukonekta sa ibang mundo. Ang gate na kilala sa tawag na Dungeon Gate na nagsisismulang naglabasan sa iba't ibang panig ng mundo. At ang mga halimaw na di pa nakita ng sangkatauhan ay nagsimulang maglabasan mula sa gate. At doon nagsimula ang paglalaban ng mga awikan na tao laban sa mga halimaw ng Dungeon Gate. Hanggang umabot ang araw na natapos. Na ang Great War, nang matalo ang Great Demon King na si Asmodeus. Ng January 1, 2020. At ang araw na ito ay tinawag na ang Victory Day. Pagkatapos ng kaganapang iyon ay wala ng mga halimaw na lumalabas sa mga gates at doon din nagsimula ang New Era. Kung saan ang mga hunters pumapasok sa mga gate para pumaslang ng mga halimaw ng dungeon at pinagkukuha ang mga loot na pwedeng maibenta sa auction house. Karamihan sa mga hunters na pumapasok sa gates ay mga awikan. Ang mga awikan ay ang mga taong lumalampas sa mga lakas at abilidad sa limitasyon ng mga normal na tao at inirerank sila base kung gaano sila kalakas. Galing sa F-rank hanggang S-rank. Na ang F-rank ang pinakamababang rank at ang S-rank na pinakamalakas. At ipinakita ang ating bida na siya pala ang nagsasabi sa mga bagay na iyon habang pasan sa likod nito ang mahinang nilalang na si Jinho. At dagdag pa ni Taekyang, at sa mga taong awikan ako ang pinakamahina. Isa lang akong F-rank.
At sa suwaunod ay di na kailangan ng mga tao ng mga F-rank hunters katulad ko ang sabi ni Taekyang sa sarili. Pagkarating ni Taekyang ay sa kanilang kwarto ay patapon niyang nilagay sa kama ang lasing na mahinang nilalang na si Jinho. At sinampal-sampal niya ito para gisingin ito ngunit tulog na tulog ito dahil sa kalasinggan nito. Napabuntong hininga na lang si Taekyang at napasabi na, di ba sabi ko sa'yo na dahan-dahan lang kasi sa pag-inom. At napahanang mapansin niyang may malansang bagay sa kanyang damit na iniwang ebidensya. Dahil sa kalasinggan ni Jinho na nasa damit ni Taekyang. At hinubad ni Taekyang ang damit at itinapon sa pagmumukha ng mahinang nilalang na si Jinho sabay sabi na nakakadiri to bro. At napaupo na lang sa tabi si Taekyang at napabuntong hininga at nasabi na ako ang may pinagdadaanan hindi ikaw bro. At napatingin si Taekyang sa kanyang nadalang capsule at napasabi ng halos makalimutan ko na ito. Baka may benta ko ito at baka makakabili pa ako ng pang-snack sa kikitain ko dito. Napabuntong hininga na lang si Taekyang at nasabi sa sarili tinatamad akong gawin yon. Sa tingin ko itatapon ko na lang ito pero titingnan ko muna kung ano talaga ito. At binuksan na nga ito ni Taekyang at may nakita siya ditong isang user's manual at napatanong sa sarili bakit kaya merong inilagay na user's manual sa isang bagay na itatapon na nila lalo na sa basurang tulad nito. At ipinakita sa user's manual ang description isa ito sa most realistic simulator at ang model number nito ay ARC 2020. At ang manufacturer nito ay ang Hsoft at ang date kung kailan ito ginawa ay January 1, 2020. Nabigla si Taekyang at napasabi ng January 1, 2020. Di ba ito yung araw kung kailan natapos ang war? At napasabi na lang si Taekyang na nagka-error ata ito ng e-print ito. At sinabi na sino namang gago ang magde-develop ng bagay na ganto sa araw na yon. At nabasa din ni Taekyang ang warning na nakalagay sa user's manual na ang player ay di bastang-basta makaka-log out sa game at kung mamamatay. Ito sa game at mamamatay din ito sa tunay na buhay. Napatulala saglit ang ating bida at napasabi ng whatever. Matutulog na lang ako at humiga na nga si Taekyang para matulog kaso di siya makatulog dahil sa ingay ng paghilik ni Jinho at dumidighay at umutot pa ito. Napasabi na lang si Taekyang na itong bastardong ito papatayin ko na talaga ito na parang naasar na. At napatingin ang ating bida sa capsule at napasabi ng sana soundproof ito. At pumasok na nga si Taekyang sa capsule at isinuot ang helmet at pamwesto at napasabi ng napakatahimik dito, di ko na siya naririnig at napaka-komportable pa dagdag pa ng ating bida. At napabuntong hininga siya at napaisip kung ano kaya ang gagawin niya kinabukasan. Kasi kung di ka kasali sa isang guild kailangang maaga kang pipila sa commission office para makapag-sign up para sa kung anumang request. Dagdag pa nito na hindi nila tinatrato ng maayos ang mga hunters na walang guild at saka ang laki pa ng kinakaltas nila sa commission fee. Na yan. Pero, at least ang nanay at kapatid kong babae ay nakatira sa ligtas at dissenting apartment. Okay lang sa akin na mamuhay ako na parang aso na F-rank hunter basta't nasusuportahan ko lang ang pamilya ko. At napabuntong hininga na lang si Taekyang at napasabi ng pero, paano ko na ngayon babayaran ang renta? Kung buhay lang kaya ang aking ama, ano kaya ang sasabihin nito na susunod ko na gagawin? Pero kahit ganun, gagawin ko pera ng lahat para sa kanila. Kaya maniwala ka sa akin, Tay. At napasabi ng, pagod na ako, sana bukas ay gama na ang pakiramdam ko paggising ko. At nakatulog na nga ang ating bida sa loob ng capsule. Habang tulog ito ay biglang nag-open ng system at nagsimulang kilalanin ang pagkakilanlan ng player at hindi ito nakilala ng system. At nagtanong ang system kung gusto ba nitong mag-register at dahil tulog ating bida at di ito nakasagot at may biglang lumabas sa system na nagsasabing tapos na ang required time sa pagsagot kaya automatic na itong kinikilala ang pagkakilanlan ng ating bida at di nagtagal ay natapos na sa pagkilala ang system sa pagkakilanlan ng ating bida. Player name Jin Taekyang ay naka-register na. At nagtanong ulit ang system kung gusto mo bang pumasok sa mundong ng Merem? At humilik lang ang ating bida dahil sa nakatulog na ito. At ilang sandali lang ay natapos din ang required time sa pagsagot kaya automatic na ang system na kinilala ang ating bida. At nagsabi ang system na pinapanalangin nito ang success ng ating bida at good luck dagdag pa nito. Kilaunan ay napasok na nga ang ating bida sa mundo ng Merem. At ipinakita na nilalamig ang ating bida na nakayakap sa pulang tela at nasabi meron kayang nagbukas ng bintana. Sa tingin ko wala nang iba kundi si Jinho. Ikaw talagang bastardo ka at minulat na nga ni Taekyang ang kanyang mga mata at nabigla siya sa nakita niya kasi babae ang nasa harapan niya nakatabi niya sa kama. At napabalikwas na lang at napaupo sa kama habang namumulang nakatingin. Bakit nandito ako?
Kaya kinalabit ni Taekyang ang babaeng katabi niya sa kama at nag-excuse. At nagising nga ang babae at tinanong ito ni Taekyang kung nasaan ba sila at napasabi sa sarili ng shit ang ganda niya. Habang namumula ang pisngi, at nagwika ang babae ng Shenmi, na Chinese na ang ibig sabihin ay, ano, at bigla na lang natahimik ang paligid. At kaya wika ng, oh, Sunny pala ang iyong pangalan. Pero di ko tinatanong ang iyong pangalan. Sumagot ulit ang babae ng Shenmi. At napaha, na lang ang ating bida at nagwika ulit ang babae ng Shenmi. Napasabi ng kung di ako nagkakamali Chinese ka. At nagwika ang babae ng Nizai Shou Shenmi. Na Chinese, na ang ibig sabihin ay, ano ba ang pinagsasabi mo? At napasabi na lang si Taekyang ng shit di kami magkaintindihan at napakamot sa ulo. At may lumabas na system message sa harapan niya na siyang ikinagulat ng ating bida. Na nagsasabing merong mga message na di pa nabasa ng ating bida. Na tinanong siya kung gusto ba niya itong basahin, at pinapili siya ng yes or no. At napasigaw si Taekyang ng shit, ano ba ito? At sinuntok ito. Abangan sa susunod na video kung saan ay ipinakilala na ang magandang babae na kasama niya sa kama. At nag-uusap sila at tinanong ito ng ating bida kung anong klaseng tao ang Jin Taekyang sa mundo ng Merem. At dahil sa kanyang nalaman ay naisipan niya mag-log out na sa game, ngunit di siya makapag-log out. Ano kaya ang nalaman ng ating bida at bakit gusto niya nang mag-log out? Kaya naman kung gusto mong subaybayan ng ating kwento ay i-open mo ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.